Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Andrea de la Cruz at ako ay narito upang talakayin ng isang napakahalagang issue na patuloy na nagpapahirap sa ating bansa, ang problemang pang-ekonomiya ng Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, patuloy tayong hinaharap ng mga hamon at suliranin sa larangan ng ekonomiya na nagdudulot ng pag-aalala sa marami nating kababayan. Una sa lahat, napapansin natin ang mataas na antas ng kahirapan sa ating bansa. Milyon-milyong Pilipino ang nabubuhay sa kakaunting kita at ang pagkakaroon ng sapat na trabaho at oportunidad para sa pamilya ay patuloy na nagiging hadlang. Ito ay resulta ng mabagal na pag-unlad ng sektor ng agrikultura at industrialisasyon na nagdudulot ng kakulangan sa mga disenteng trabaho para sa ating mga kababayan. Isa ring malaking issue ang hindi pantay-pantay na distribusyon ng yaman sa bansa. Napakaraming Pilipino ang hindi nakikinabang mula sa mga proyektong pang-ekonomiya, habang iilang malalaking korporasyon at individual ang patuloy na kumikita ng labis. Ang kakulangan sa tamang regulasyon at patakaran ng nagpapalaganap ng ekonomiyang inklusibo ay nagiging hadlang sa pag-angat ng mga nasa laylayan ng lipunan. Kabilang din sa mga pag-aalala ang mabagal na pag-unlad ng infrastruktura sa bansa. Ang kakulangan sa maayos na kalsada, tulay at iba pang pasilidad ay nagdudulot ng mas mataas na gastusin para sa transportasyon at lohistikang pangnegosyo. Ito ay nagiging hadlang sa mas malawakang kaunlaran ng mga komunidad, lalong-lalo sa mga liblib na lugar. Ang mga problemang pang-ekonomiya ng Pilipinas ay nagmula sa kakulangan sa tapat na pamamahala, korupsyon at kakulangan sa agarang aksyon. Mahalaga na tayo ay magkaisa upang harapin ang mga hamong ito. Kinakailangan nating itaguyod ang makatarungan at inklusibong ekonomiya na nagbibigay pansin sa pangangailangan ng lahat, hindi lamang ng ilang piling tao. Upang malampasan ang mga problemang ito, kailangan nating maging mapanuring mamamayan. Dapat nating hikayatin ang mas malalimang pagsusuri at diskusyon ukol sa mga patakaran at hakbang na isinasagawa ng ating pamahalaan. Maaari rin tayong makiisa sa mga organisasyon at kilusang nagnanais baguhin ang kalakaran sa ekonomiya. Ang pagtutulungan natin ang magiging susi sa pag-angat ng ating ekonomiya. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, malasakit sa kapwa at tapat ng pamamahala, may pag-asa tayong malampasan ang mga suliraning pang-ekonomiya na ito at maisulong ang tunay na kaunlaran para sa bawat Pilipino. Maraming salamat po at maraming salamat din po sa pakikinig.